ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa lubhang kagalang-galang, Dennis Villarojo, ang obispo ng Malolos. Sa lubhang kagalang-galang, Rolando J. Triatironam, ang Arsobispo Emerito ng Archdiocese ng Nueva Cáceres. Sa lubhang kagalang-galang, Deogracias Iñiguez, ang Obispo Emerito ng Diocese ng Caloocan. Sa lubhang kagalang-galang, Oscar Florencio, ang Obispo ng Military Ordinary. Sa ating pong celebranting nagdiriwang ng ika-35 taon ng pagkapari, Father Virgilio Ramos, mga kapatid na pari, diakono, mga reliyoso at reliyosa, minamahal na bayan ng Diyos, mapagpalang hapon po sa lahat. Ang ating pong Santo Papa, Leon ika-14, nang tagpuin po niya ang mga pari ng Diocese ng Roma, kamakailan lang, ay sinabi niyang sila ay mahalaga sa paningin ng Diyos, kaya ibinubuhos ng Diyos ang pag-ibig niya sa kanilang mga puso. Base po yan sa ika-116 na salmo, ang mga pari ng Roma, ng Diocese, ay precious in the eyes of the Lord, and that is why God's love poured into their heart. Yun din po ang nais kong sabihin kay Father Burge. Father Burge, precious ka po sa mata ng Panginoon. Dahil kung hindi ka precious, hindi ka makangingiti ngayon. Precious ka sapagkat napakahalaga mo. Pinili ka. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Pinili ka ng Diyos. Ikaw na nga ang pumili ng mga pagbasa ngayon na nagsasabing sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, pinili ka na, hinubog ka na, inatasan ka na para ipahayag ang salita. Ngunit tumatanggi ka rin. Marahil alam mo naman na kapag ang tiningnan ng Diyos ay ang ating pong mga kakulangan at kahinaan, walang makakapagsabing, ay, pwedeng-pwede kong maging pari. Ay, pwede ko dyan, Lord. Wala, sapagkat buong-buo po ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa isang pari. Kaya nga po, yung pong isinulat ng Concilio Vaticano, 60 taon lang nakalilipas, ang Presbyterorum Ordinis, sa 2 talata, yung precious na yon sa iyo, Father Burge, ay maaaring sabihin natin na pinagbigyan o binigyan ng special grace, special character, ang pari upang bilang kabahagi ng katawang mistiko ni Kristo, ang iniaalay ng sambayanan ay maging ganap sa pag-aalay ng Eucharistia upang ang kaligtasan ay magpatuloy ang pagbalong ng bunga. At yung pari lamang po ang binigyan po ng special na karakter na yon, ng special na biyaya na yon, upang ang kanyang pagiging tao, yung kanyang pagiging very, very human, ay magkaroon po ng pakikibahagi in the person of Christ. Mabigat po pag po talagang sinuri at tiningnan kung gaano pong kabigat ang nakaatang sa balikat ng isang pari na sa kanyang pagsusumikap, biruin ninyo, yung sinasabi po ng ating ikalawang pagbasa, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, yung unang kapitulo po, lalo na po yung ika-27 bersikulo, na makita yung Christ in you, Father Burge. Na yung pagpapahayag mo ng salita ng Diyos, yung mga taga-Kolosas ay makita yung Christ in Paul, yung makita yung Christ doon sa preacher. To see the Christ in you and in us. Pag inisip niyo pong mabuti, kung tumayo man dito si Father Burge po,
antig po ng damdaming magsermon. Di ho ba yung makakakilala? Lalo pag sinabayan ng kanta, yung luha mo ay tutulo ng di mo namamalayan. Nakakadala po talaga siya, sapagkat marahil marami na rin siyang dalang-dala na rin siya. Kaya kapag nag-sermon siya at nakakaiyak, nakakadala. Di po ba, Father Bird? Kaya ngayon, alam po natin na yung pagpapahayag ng salita ng Diyos ay mabanaag yung Kristong nasa amin. Amen? Di ho ba? Naisip niyo ho ba yun? Napakapalad po ni Father Verge. Bakit? 5 po yung bishops na nandito ngayon. Madalang ho ako makakita ng anibersaryo ng isang pari na merong 5 obispong nakaupo, nakasama niya. Mga paring nandirito po, alam po natin ito, na tayo po sa ating kakulangan, hindi tiningnan ng Diyos yung kakulangan natin bilang magiging hadlang upang isugo tayo. Bagkus yung kakulangan po natin ay pinuno niya na nga ng biyaya at pagpapala. Nang sa gayon, magampanan natin sa kabila ng lahat ang iniaatang sa ating tungkulin na ipahayag ang mabuting balita at mabanaag makita si Kristo sa atin. Meron pong isang salita sa ating kalawang pagbasa na sa palagay ko naman po ay mararamdamang tunay ni Father Verge. Yung unang linya po nung pagbasa. Anong sinabi doon? Uulitin ko po sa inyo, baka hindi nyo po nadinig. Ulitin lang ho natin, Father Bird, pasensya ka na. Sandali lang ito. Sandali lang, pangako ko sa iyo yan. Sabi dito, mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Father Bird, pakinggan mo uli. Nagagalak ka sa pagbabata, sa paghihirap na ito, sapagkat sa pamamagitan na ito, naipagpapatuloy mo ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Pag inisip niyo pong mabuti, hindi pa ba sapat yung nangyari sa Golgotha noon na sinasabing ni San Pablo na kailangan pang maipagpatuloy? Bakit po kailangan pang maipagpatuloy yung paghihirap? Di pa po ba sapat na po ang nangyari sa Golgotha? Hindi po ba sapat na po yung katawan at dugo ni Kristo upang yung paghihirap niya ay bumalong po ang kaligtasan? Bakit kailangan pong meron pa na magpatuloy ng paghihirap na ito upang yung katawang mistiko ng simbahan ng Panginoong Kristo ay patuloy din naman pong magkaroon ng kaligtasan? Yun nga lang, una po ang pari dito. Pasensya na, Father Verge. Kung talagang ating pong lilimihin, tayo po yung mga inordinahan, tayo po yung unang magsasabi nito. Tayo po yung tumatayo sa altar, nagpapayag ng salita ng Diyos, in persona Christi. Tayo po yung kabahagi ng katawang ito ni Kristo, na tumanggap nga po tayo ng biyaya, tawagin pang special character and special grace, so that in our sacrament of ordination, we will really act and do, think, and love in the person of Christ. Kaya nga po, kahit yung paghihirap ng isang pari ay maging isang pag-aalay. Kaya Father Birds, alam ko po, kilala kita. Kung meron kang isang kakambal, paghihirap at pagbabata ng sama ng loob. Hindi ka naman pinaglihi sa sama ng loob, di ba? Kasi kung pinaglihi ka sa sama ng loob, hindi ganyan ang mukha mo. Pero, buhay po natin niyan eh. Hindi ka naman ikukubli ng Diyos sa mga pag-aalinlangan. Hindi ka naman itatago ng Diyos para hindi ka tuksuhin ng kasamaan. Hindi ka naman po haharangan ng Diyos upang ang pagkakasala ay hindi ka talunin. Bagkus gano'n na nga po eh. Gano'n na nga po. Na kahit po tayo, mga pari, bishops, sabihin na po natin, tumanggap tayo ng kakaibang biyayang ito, ito'y sapat upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagbabata ng hirap. Kaya yung pong afflictions na sinasabi ni San Pablo,
alam na ho nating mga pari yan. Yung mga batang pari siguro, kaunti pa lang yung afflictions po ninyo. Yung mga matatandang pari, hindi ko pa alam sino pinakamatandang nandito, baka po si Bishop Deo. Ay, napakarami na hong paghihirap. Di ho ba? Hindi naman ho tayo magtitimbangan ng paghihirap dito. Pero tayo'y magbabahaginan ng pagtatagumpay sapagkat yung biyayang pinagkaloob ng tayo ordinahan ay gumana po upang lampasan natin ang lahat na ito at maialay kasama ng katawang mistiko ng Panginoon sa pagdiriwang natin ng Eucharistia. Dito niyo po makikita na maganda pala ang buhay ng pari sa kabila ng lahat ng hirap. Na yung palang iyong katulad ni Pedrong lumuhod at nagsabing, lumayo ka sa akin, Panginoon, ako'y isang makasalanan. Parang hindi pinansin ni Jesus. Parang hindi niya sinabi kay Pedro, ikaw, darating ang araw, ipagkakanulo mo ko eh. Ikaw, darating ang araw, hindi mo ako kilalanin eh. Naalala niyo yun, ano? Naalala niyo yun? Nang si Jesus ay nililitis po sa bahay ni Caifas. So John chapter 18 po. Pag binasa niyo po uli, habang nandoon siya sa pinto ng bahay ni Caifas, yung bantay pinto, tinanong siya, hindi ba kilala mo yan? Sabi ni Pedro, hindi Tapos, di ba nagtatanungan si Caifas at si Jesus? Si Jesus sumagot, hindi nagustuhan nung isang kawal yung sagot. Binira nung kawal si Jesus, sinampal. Tapos may nagtanong kay Simon, iba kaibigan mo yan? Sabi ni Simon, di ko nga yan kilala eh. Kayo po, kapag nakita niyo po yung pari niyo, may gumugulpe. At tinanong, di ba pari niyo yan? Hindi ko yan kilala, no? Mararamdaman niyo ho ba? Naramdaman kaya ni Simon, nung pagkakataon na nakita niyang ginugulpe si Jesus, at sinabi niya, di ko yung kaibigan, no? Tapos nung pangatlong pagkakataon, nakita ka namin eh. Kasama ka niya dun sa hardin. Yung tinagpas nga yung tenga, kamag-anak ko yun eh. Sabi ni Simon, di ko nga yan kilala. Doon tumilawak yung manok, doon niya naramdaman. Doon din yung masasabi natin, lumayo ka sa akin, Panginoon, ako'y makasalanan. Pero hindi iyon ang nakita ng Diyos kay Simon. Kaya nga si Simon ay naging kaibigan pa rin ng Panginoong Jesucristo sapagkat yung kasalanan niya may mas higit pa doon. Alin? Yung pag-ibig ni Jesus. Yung pag-ibig ng Diyos mas higit pa doon sa pagkakasala ng sino mang tinawag niya at pinili niya upang isugo at ipahayag ang mabuting balita, upang ialay ang banal na Eucharistia, upang ang kaligtasan ay magpatuloy sa pagbalong sa ating panahon. Kaya Father Verge, 35 pa lang. More years to come. Sana ay buhay pa ako kapag nag-golden ka. 15 years from now, kayo pong mga nandirito, sikapin niyo pong mabuhay. Bishop Deo, Bishop Rolly, sikapin niyo pong mabuhay pa hanggang 15 years from now. A-attend tayo ng golden anniversary. Bishop Oscar, Bishop Dennis, alam niyo yon, huwag kang matakot, Father Birds, kung lahat na lang ba ng iyong magiging destino ay lagi kang merong pinag-iisipan, lagi kang merong pinagdarasalan, lagi kang merong iniiyakan. Ito, sikreto, i-reveal ko ngayon sa inyo. Si Father Birds po sa kwarto niya, may poon lagi yan ng mahal na birhen. Meron po siyang maliit na altar. At lahat po ng kagalit niya, sinusulat ang pangalan. Inilalagay po doon at kanyang pinagdarasal. Kala ninyo pinagdarasal po, ginagawa mo po pa yun. Ginagawa pa niya po hanggang ngayon. Pinagdarasal po, talagang totoo naman. Ako, saksi po ako dyan, dahil minsan, kumuha ko ng papel, tiningnan ko yung pangalan, baka pangalan na kilala ko, i-report ko. Pero hindi po, doon po, hindi ko na yun malimutan, kasi minsan siyang aking dinalaw, at dahil nga po, alam nyo naman, ang mga pari, hindi nawawala ng pinag-iisipan, ng pinagdarasalan,
na nananahimik para damahin ang pagmamahal ng Diyos sa kabila ng lahat. Pero yun po ang buhay, pari eh. Yun po eh. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, mangingibabaw po ang kagalakan, Father Verge. Mangingibabaw po ang biyayang ipinagkaloob sa atin upang maipagpatuloy nga po natin ang misyong sinimulan ng mga apostol hanggang sa ngayon. Father Verge, ito po ang aking dasal sa iyo. Ito ang aking panalangin, na marahil ito na rin ang panalangin ng lahat ng nandirito ngayon, na ang iyong pagpapahayag ng salita ng Diyos ay laging maging daan upang si Kristo ang makita namin sa iyo at hindi si Virgilio lang. Na sa iyong buhay, pagiging pari, saan ka man pumaroon, anuman ang iyong ginagawa, kahit minsan sa kasamaan o kasalanan, maramdaman mo sanang hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Katulad ni Simon at ng mga apostol at ng mga alagad, lagi mong pagsikapang iwanan na ang lahat. Yun po ang pinakamagandang salitang nasa Ebanghelyo na ating pong pinakinggan sa 5 kapitulong ito ni San Lucas, ang 11 bersikulo. Iniwanan nila ang lahat at sumunod kay Kristo, sapagkat sapat na ang sumunod kay Jesus, wala ka ng kailangan. Hindi mo na kailangan ng yaman. Ni minsan nga hindi mo na kailangan ng mga kaibigan. Ni minsan nga hindi mo na kailangan ng mga magmamalasakit sa iyo. Ni minsan nga hindi mo na kailangan kung ano man meron ka sa pagkainan mo o sa loob ng kumbento mo. Sapat na si Jesus, sapagkat di mo man isipin ang kaibigan, nagmamalasakit, pagkain at pangangailangan, maging ang yaman, ibibigay sa iyo yan ng Panginoon. Iwanan mo yan, susundan ka. Bakit? Sapagkat sumusunod ka kay Kristo. Father Bird, tandaan mo ang pinili mong pagbasa sa araw na ito. Kaya kaninang umaga, tinanong kita, ano ang mga pagbasang pinili mo? Sapagkat nais ko, na maiwan sa iyo ang mga salitang ito. Iniwanan ni Simon at ng mga apostol ang lahat at sumunod kay Kristo. Amen.